for us to be able to understand how the kingdom of God operates. Even before Jesus came, He already established the throne of God. Where is the verse? Alright. Let's consult the scripture. So, basa na sabay-sabay. Go! Throne? Whose throne? The throne of the Lord. In place of his father David. And he succeeded in everything. All Israel obeyed him. Listen carefully. Christ is concealed in the Old Testament. He was revealed in the New Testament. But in the Kingdom Testament, He is with us. Ulit sa Tagalog. Si Kristo ay nakatago noong lumang tipan. Ay noong bagong tipan ay nagpakita. Nakita? Ay na yung Kingdom Testament. Kaya meron tatlong dimension ng Testament. Old Testament, New Testament, and Kingdom Testament. You and I are the product. We are the kingdom. Pinaghaharin. Ikaw ay pinaghaharian ng Diyos. Sabi mo sa iyong katabi, ikaw ay kaharian ng Diyos. Eh baka naman naghahari pa dyan takot, alalahan yung duda, inggit at mga pagmamalaki. Sabi mo sa iyong katabi, umayos ka. Umayos ka. Kung si Kristo ay nakatago sa Old Testament, He was revealed through those whom He had chosen and anointed. One of them is Solomon. And Solomon took kahit anong translation. Bukse, makakala ng ibig-ari, NLT lang eh. Hindi, sa King James Version. And 29 ano? 23 yan. Basa? Sat on the throne. Umupo talaga as king. Hindi. NIV. So Solomon sat on the throne of the Lord. What am I saying is, listen, church on the rock, movement Philippines. Our failure to understand how God operates. Some of us knows how God operates in heaven. That is our mindset. But you fail to understand how God operates here on earth through the church. Yung kung aking nasabi kahapon na 12 stones, yun po ang missing pieces ng church. Kasi ang Book of Revelation ay hindi ho. Kasi na-mindset po tayo na ito yung huling panahon, ito yung tatakan ng 666, ito yung labasan ng mga kapre, mga inkantor, mga antikristo. Na-mindset kasi tayo doon. Pero pag-aralan nyo, ang sabi nyo eh, this is the revelation of Jesus Christ. Yung revelasyon tungkol kay Jesus at ang inireveal naman ni Jesus ay ang church. Are you there? Amen. Kaya, yung pitong simbahan, no? Ephesus, Smyrna, Pergamo, ASP, Thyatira, Philadelphia. Ito po'y pitong dimension ng paghahari ng Panginoon sa iba't ibang design ng paglilingkod. Kaya hindi mo pwede hanapin ang sarili mo sa iba dahil nag-reveal si Christ. Pag binasa niyo yung pitong simbahan, iba-iba, there are different dimension of Christ's revelation to the church. And then, kayo? Amen. Sabi mo, church na, di ba? Ganyan yan. Tatalog-bulong dagan yan.
Paggayon. Paggayon. Di tayo pinanganak sa Espiritu para maging judge. Pinanganak sa Espiritu magmahal at tanggapin yung tinanggap ng Panginoon. So, mga kapatid, the throne of the Lord is the church. Ang linaw-linaw po. Revelation 22 verse 3. May t-shirt na ba kayo? Ano size niyo? No longer Anong ako? will there be curse Like- upon anything. Why? For the throne of God and of the Lamb will be there, and His servants will worship Him. Brothers, matagal pa yan sa huling panahon yan, sa huling panahon. Pakinggan, sabi sa katabi, pakinggan. Pakingge. Ang Word of God ay timeless. Sabi timeless, it is applicable before, today, and forever. It is happening yesterday. It will happen forever and ever. Ngayon, pag yan ay nabuksan mo at nabasa, ang gusto ng Panginoon, mangyari yan sa iyo ngayon. Sinong gusto niya? Mangyari ang salita ng Diyos ngayon. Thank you po. Kumalakpak ang gustong maranasan ang salita ng Diyos ngayon. God is a God of the now. And now, He is living inside you. Bakit hindi ko siya nararamdaman, nakikita, nararanasan ng mga missing pieces? Hindi pa complete yung pag-form. Sabi nga ni Paul, should I labor in vain once again so that Christ may be formed? Form. Everybody say form. Oh. So ang trabaho natin, i-form. Bakit deform? Bakit formless? Yan po, ano yan? Ano yung linaw eh? Okay. Genesis 1:1 and 2. Sabi sa NIV ng Genesis 1:2. Come on. Right. Now! Everybody say now! No. Now the earth was formless. Ay walang porte edi formless. Dirara, deformed, dilapidated. Empty. Hindi ka naman pwedeng lagyan ng Kristo at ng Diyos kung ikaw ay dirara ang buhay. Okay, formless. Pwede kang maging believer, pero hindi son. Pwede kang disciple, pero yung anak na susunod sa Ama, by heart, by mind, by soul, by spirit, hanggang mamatay, hindi mo yung magkakaluloob sa Lord. Ang pattern natin ay si Jesus Christ. Amen? Amen. Si Jesus Christ ay nagpakilala, hindi believer, hindi disciple, nagpakilala siya bilang anak ng Diyos. Kamayan mo ang katabi mo, hello, anak ng Diyos. So, minsan ang goal ng iba, maging believer lang. And ang goal ng iba ay maging